परमेश्वर है अनोखा राजा, जीवित वचन। Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word. यीशु सब नामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धार, महिमामय प्रभु, इम्मानुएल, परमेश्वर है अनोखा राजा, इम्मानुएल, God is with us, blessed Redeemer, living word. यीशु सब नामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धार, महिमामय प्रभु, इम्मानुएल, परमेश्वर है अनोखा राजा। Hallelujah, my God, my King. I'm hungry for your touch. I need you, Lord, so much. I'm calling out. Praise God. Good morning. Good morning, Osab. Alang kaniyang tanang makaigsunan sa ato ang program every morning pamukaw sa Kabuntagon. For you, Halap, gipukaw muna ako Kabuntaga. fill me with Hala, mata. calling out, oh Lord, for more of you. Bayang buntag sa tanan to mga onliners nga kanunay gyud committed every morning. Just imagine from Monday up to Sunday, naamo kanunay. Thank you very much. God bless you. Ang ubaling tao nag-load pag ina sila. I'm calling Pero gihimo nato ni for the Lord. This is the online ministry right now. you, The new normal. Lord, May buntag sa itong mga leaders din sa Mongkayo. May buntag sa itong mga primary leaders. Ala, kumusta mo karong buntaga? Kumusta? calling out to you. I'm calling out to Good morning sa taga Panabo. Good morning. Ila Pastor Dundon, Pastor Armely, a pleasant and a fresh and a wonderful morning sa inyong tanan diya. Labi na sa mga generals, wild sons. No? Good morning po din sa Monte Vista. Ila Pastor Gilbert, Pastor Leia Bulayog, ug sa tanang mga leaders diha sa ULMB Monte Vista. out for you. Morning, Jenny. Good morning. Diya sa Purok Size. Good morning po, tatay and nanay. Gikan kang grasya sa Diyos. May buntag, Pastora Grace. May buntag kang Ani Lumbong Lanos Kalaykay. Blessed morning sa inyong tanan. To you,
Sister Ana Maring Bason, good morning. Uban kang Brother Edwin. O sa tibok pamilya. Jai Sambalon sa Sera, Sister Che. Good morning diha. Good morning og Brother Chumer. May buntag diha sa Procten, sa tibok pamilya. Mga kabataan, paryente, tanan diha, no? Jocelyn Corices Maningo, watching right now from Panabo City. May buntag Star Tini, may buntag diha sa Purok 13, of course, kang Brother Saning, o sa tanang mga kabataan diha. Ran, may buntag po Pastor o Pastora o Joshua o sa tanan. Praise God. Thank you very much, Ran. Murag nagi init yung pan ba, no? Kamusta na daw sila ni Hannah Jane Akininsor, Benji Puentes, si Rubel John Kalaykay, Rislin Mahire, Nas Maglipak, May Baabaw o Maki Lial. Gi-mention mo ni Sister Ani Lumbong Lanos Kalaykay. Good morning, April. Of course, kang Brother Kukoy, may buntag. Wala ko makita sa Brother Kukoy nag-show up dre. No? Sigurong tapar na silang April gapon. Good morning, family in the Lord. Good morning. Sister Anita Shero, good morning diha. Of course, kang Brother Motoyoshi Tercero, watching from Japan. Good morning, Pastor o Pastora, God bless. Sa tanang viewers ta, good morning. Gikan ka Judilyn Maningo. I long to hear your Melvin Inson, Agbay, Ronald De La Cruz Arnado. Gi-mention mo ni Ronnie Boy. Mayang gabi diha, Sister Nes Digamo na Sera sa Belgium. May gabi sa inyo diha. No, how are you? Kumusta na ang Belgium karon? Frelin Correces Kabaan, morning to all viewers. Have a blessed day ahead. Good morning, Pastor og sa tanan minaw karong kabuntagon. Paul Michael Rubio, no, watching from Santo Tomas. May buntag diha. Paul. Good morning po, Pastor. Pastora og sa tanan. Gikan ka Startini. Joel Blas, good morning. Okay. Chris Marie Lopega, hosting yan, watching from Kidapawan City. May buntag diha, no? May buntag ang Chris Marie. Joe Marino, good morning. to you. Good morning, Pastor and Pastor og sa tanang viewers. Gikan kang Chris Marie. Good morning po sa among beloved mentors, Pastor Don and Pastora Grace, to all generals and wild sons, mayong kabuntagon. Gikan kang Jodelyn. May buntag Jinton, so ay Bagyo Suiso. Patod lang nako, Pastor kang Red. Uy, praise God. Salamat, Ronnie Boy, no, bagong, no, thank you very much. Online giving. Mainit nga pandesal. God bless you, Ran. The more i-bless na Lord ang imong bakery. Praise God. May kabuntagon sa tanan po o kay Ruel Suyo Pinsom o Alice Ern Eroy. May buntag may gabi, may hapon dia kay Ruel Suyo Pinsom sa US. Good morning po, Pastor o Pastora o labi na sa tanang viewers. God bless po gikan kan Jinton o Don Jean so Bagyo Suiso. May buntag po daw Paul Michael Rubio o Atines Digamo na Sera gikan kang Jomer Agulan na Sera. Dibensyon ni Ferlin, sila ni Rica Manto, no, Mancao Arisa, Moriti Bustamante. Nanabang generals, complete attendance na. We love you guys, kikang Pastora Gracia. Ipangita mo mga general sa Panabo. Hala, kumusta po ang taga Moncayo, no? Ato mga generals din atong primary leaders. Wake up, wake up, wake up. Naida kong gira, ha? Na Pastor, wala pagyod simba, open ma ang tanan pero ang simba wala pagyod, no? Sa Belgium daw wa pag simba, no? Wa pay simba ang Belgium. Alas tanan nag-birthday karong adlaw, happy birthday kaninyong tanan. Wala kasi nag-birthday diha, no? Pakiingon lang, happy birthday gikan sa Pamocos Kabuntagon. Maligayang bati,
Naway patuloy ang ligaya. Nawa'y tuwing birthday mo, Di magiga makaimbitar karon kay bawal man siguro no. katulad Di man pud sila kakaon naka face mask man. mo'y masaya. Sana ang birthday Perting paita. mo. Happy, happy birthday sa'yo. Hallelujah. Praise God. Once again, happy birthday no, sa tanang birthday. Wala pa gid simba daw ang Belgium no. I'm hungry. Samoa din ni Nanay Simba pero katunga ra ang attendance. I need. Yan naga po social distancing, naka face mask gyapon. I'm calling out, oh Lord. Good morning Pastor Don o Pastor Grace, April o kang Kukoy sa tanan nga nagtanaw karon gikan kang Sister Anita Shero. Longing for you now to fill me with your power. I'm calling. Ato pa Ori Joneses, good morning gikan ka Jindon. Oy, well, good evening dia. Nag-show up si Roel. Good morning sa inyong tanan pastor. God bless. Thank you, well. Thank you. Kumusta ang US karon, well? Ha? Monitor lang ta ba? Na kumusta diha sa US? Okay na ba mo diha? Down to you. Good morning, Kokoy. No, Brad Kokoy Plaza Eroy watching. Praise God. Morning, Brother Kokoy. Hapit na kita niyo magkita. Kung dili man July gyud kay mana man ko kay kung may mo kasal kang sa igsoon ni Pastor Grace. Magkita-kita gyapon ta. Praise God. Happy birthday daw ka Miba Abaw. O Miba Abaw, happy birthday gikan greetings gikan kang Ani Lumbong Lanos Kalaykay. Of course gikan sa Pamukaw sa Kamuntagon. Happy birthday Miba Abaw. Where you are. May buntag ton Anthony Barrios watching. Kumusta daw si Missy Bordahi, Joyce Claire Mabunga, Gumtang, Crisame Flores II, Ethel Torres, Michelle Alfonso Flores, Baya Kanuog, Bina Blair Huiso, Agbay, Kabatlao, Siloria, Miriam. Okay, kumusta daw mo gikan kang Ferlin Coreses Kaban? Mayong adlaw o hapon diha sa Kuwait kang Sister Maymay, no? Kumusta Sister May? Sa kumbaga connected yun kanunay gang ha, and don't worry, put trust in the Lord. Good morning no, good morning Pastor Og sa tanan mato pa ni Brother Kukoy. Bebeto, kumusta ang atong audio? Okay bang atong audio diha sa inyo ha? Okay bang video no? Please kung na mo'y feedback paki-kuan lang kumusta no? Bago ra itami na mintura kagahapon, no? Kini ato ang studio atong ipinturahan. Good morning everyone. Okay naman pastor, nagsugod na open ang mga businesses pero naga-quarantine gihapon ang mga tao. Sa US ni ha. Tamato pa ni Brother Well. Fresh morning po Tatay Pastor F. Paul Aim Saves and Nanay Pastora Gina Sibio. Blessings and fruitfulness. Praise God. Good morning everyone. Hannah Jane, no? Good morning po Pastor F. Good morning OLM family o sa atong Pastor Don dinhi sa Panabo. Praise God. Hannah Jane kininsor kay nag-greetings ka na po ni Donut ba? No? Good morning Nova. Good morning. Bago na kong mabasa sa imong ngalan gang kay kuris-kuris manggo ng pangalan ni mo dere. So di ko kaila ba? Joneva Grace Husol Habol Husol. Good morning diha sa inyo sa Purok 10, no? Praise God. I long to hear your voice. Show me, Lord, your face. Praise God, dita maglangan igsoon karon buntaga mo to kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo tungod kay mo maginatong tuyo, no? Nganong naa kitay pamukos ka buntagon. This is the purpose, the kumbaga nganong nabutho, nganong ning namugna kining pamukos ka buntagon to give us a word, to inform us, to admonish us, and to give us
road to follow, way to go. Labi na sa tong panahon karon, no, kay dili nagkukumpiyansa sa tong panahon karon, dapat adun nagyud kay pinasahi nga guidance, no? And of course, training and mentoring, continuous nga intentional practical discipleship para sa mga Christian disciples nato nga naa kanunay sa mga kasimbahanan, katong willing nga magpatudlo naata ni sa pamukaw sa kabuntagon. And of course, this is also an evangelistic ministry, no, nga you will learn how the Lord God loves you. You will learn that God is still loving us even sa tong panahon karon. And heaven is open wide. Anyone nga gusto matug langit dinhi sa kalibutan palang daan, ginatudloan na kita. Okay. Praise God. Good morning po day kanjo gabato sa Bayan Barayoga. May buntag daw diha sa inyo ha. Diya sa Bawani Mawa may buntag sa iyong tanan, no? Good morning to my beloved wife, Pastora Gina, watching this morning. Wala sila. No, gitagaan ako sila og relax karong adlaw, no? Bato pa nila di gyud sa iyon mo matag buntag. Kini mo naman akong ginabuhi mo. Ako nang gihalad, ako ginabuhi every morning. Kung hangtod ka no sa aning COVID, no? Kung hangtod na sa pagbalik sa Ginoo, kada buntag ko ninyo makitaan. Puhunan natay gamayng video clips dere. Pagka nang inyo nakita diya sa tubangan sa tong screen karon, usa na sa tong mga artista. Thank you for your Ako nang himuon nga Ginoo o niya ako nang latuson. Praise God. Good morning everyone again. Mato kita sa itong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Andama ang inyong papel, andama inyong ballpen sa pag-take note sa mga importanteng mensahe, labi na sa mga lessons nga atong i-learn. And of course, ayaw mo kalimot sa pag-share ani nga video. O ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel. Ato na-link diha, ipindota lang ninyo. O kung gusto mo, ipindota po ng notification para at least pag naatay kada adlaw nga video sa tuang ministry, ma-inform mo kanunay. So, subscribe mo sa itong YouTube channel. Ato ni, no? Ato ni siya. Gituyo ginako ni para naatay connection everyday. Labi na sa mga kaigsuonan nato, gawasan nasod, nga at least naamoy makita, naamoy malantaw, na mga mensahe nga kanunay matud pa uban-uban sa inyo ha. While nag-open mo sa iyong cellphone, just click it no sa YouTube, makita ko ninyo kada adlaw. fill me with your And I am praying that this PSK o Pamukos Kabuntagon usa ni siya ka pamilya. At this sa family nga kanunay adunay mga orientation gikan dinhi. Ma-inform po mo sa panghitabo labi na sa Pilipinas sa ato makaigsuonan nga sa gawasan nasod. use me, Lord. Okay, please open your Bibles in Ruth. Praise God, chapter 1. Wala ta mohawa sa book of Ruth, no? This is the third day of our pagtuon no sa life ni Naomi and of course ni Ruth, ni Elimelech, ni Kilion and Malon and Orpha. So muna sila to ang mga starring, and of course Boaz nga nahimong husband ni Ruth. And I tell you, ang book of Ruth usa kini ka istorya sa pamilya. The story of a family, a story of a relationship, the story of unbroken promises. A story of broken promises. Daghan siya. The story of love, the story of, kumbaga, kanang kita worry. Dagag istorya nga makita, makutlo nato sa libro sa Ruth. Makita nato diha ang usa ka nindot kaayo nga ang Dios pag magplano tanang butang iyang hawanan. Kaya nga naman gusto niyang ma-establisar ang iyang plano. Okay. So, this morning,
Atong isgutan ang, of course, ang atong topic, no? I believe kamuntanan kabalo na nini. Daw nga nakabutang naman na sa ato ang sa Facebook, no? Okay? Ang matapa dili gyud ako mobiya kanimo, no? Usa kini siya ka pulong nga madunggan kasagaran nato sa mga kasal, no? Karaganing till death do us part. Ginagamit na sa mga mag-asawa, gigamit na siya sa mga relasyon. But I tell you, kana siya nga pulong nagsugod na dinhining maong libroha sa Ruth, no? Nga ginabutang na sa mga kasal, gihimo na nilang murag bersikulo. Nga nakabutang dito, till death do us part. Kana ganing sa panaaray sa mag-asawa, nakabutang man dito. Pero kana nga bersikulo nagsugod gina dinhi sa Ruth chapter 1 verse 16 and 17. Atong basahon daw karon muntaga kining mao nga bersikulo. Matod pa. But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God." 17. Where you die, I will die, and there I will be buried. But the Lord deal with me, be it ever so severely, if anything but death separates you and me. Matod pa, kamatayon lamang ang makabulag kanato. Matod pa ni Ruth sa iyahang ugangan nga si Naomi. Okay. Unsay imong madungog, unsay imong bation pag imong madungog ang sama nini nga mensahe. Matod pa sa uban, kilig daw, kilig. Yes, like for example, na mga promises, and one of the promises nga mingon lang ko siya, kamatayon lamang ang makabulag kanato. Usa kanindot kay nga promisa. Okay? But before that, nato kini itakal karon muntaga, bagampo sa kita. Ginoong Dios, nagapasalamat kami sa imong gugma alang kanamo. Father, this morning, Lord, we thank you for being so faithful and being so good to us. And we thank you, Lord God, for the way you provide and the way you bless your people even in this time. That we are really in a critical and a pandemic time, and we do not know what will happen. We only trust our faith, O Lord God, nagarely lamang Ginoo kanimo. Lord, I pray for all of us today, damo nimong i-bless ang tanang kaigsunan nga naa silang panimalay, naga-watch din nga video. Tuguti Ginoo nga kini nga pag-isgutan namo karon, mamahimo kini Ginoong pinasahi, og aduna kami makutlo, mapupo, makuha nga mga mensahe nga makahatag kanamo Ginoo og pagpahinumdom nga the more o Dios masabtan namo unsa ka importante kayod ang relasyon diha sa pamilya, sa mga higala, sa simbahan. Lord, bless your people, bless our nation Philippines, bless our friends outside the Philippines, ang mga OFW. Thank you, Lord God, for protecting them always. Bless ang tanang onliners in Jesus' name. Amen. Praise God. Okay, sige. Usa ka butang nga atong nasairan sa duha na ka buntag nga atong gisgutan nga si Elimelech, si Naomi ning lalin ning balhin sa Moab kay sa pagtuo nila nga mawad-an sila sa pagkaon sa Bethlehem. Okay, so nangadto sila sa Moab kay ang ilang tumog tuyo nga makabaton sila maayong kinabuhi apan nahimong napakyas kay nganuman namatay si Elimelech unya nahimong byuda si Naomi. So dili sayon ang nahitabo.
And then naminyo ang iyang mga anak na duha si Malon ug si Kilion, naminyo og Moabite women, si Ruth o si Orpha. Upon after 10 years of their sa ilang pag-ipon, sa ilahang married, namatay kining duha ka anak ni Naomi. So dili sayon, sakit na igsoon. So nahutdan og kaliwat si Naomi. Ang problema kay wala po yung mga anak, wa po siya apo. So putol gyud. So mugani matod pa niya, don't call me Naomi, just call me Mara. Kay nga naman matod pa niya, iyang gituuhan nga gisakit gyud sa Ginoo. We do not know, no? Sa ato nang ginahisgutan lagi kagahapon nga pag si Lord nagplano, iyang hawanan ang tanan nga mga nakababag sa dalan. Kay gusto niya ma-establish ang iyang plan. Usahay gani, gubon niya ang iyong plano, sakit na. Nakaplano ka na nakabalay-balay ka na sa imong buhaton. After that, i-destroy ni Lord. I-destroy niya, mausay mo react yung ka, mo-aksyon ka og kalain. Pero di ay, ang tumuog tuyo sa Ginoo, nga gubon niya ang imong plano, ang akong plano, ang atong plano, kay gusto sa Dios nga maestablisar ang iyang perpektong plano sa atong kinabuhi. Muna dapat timan-an nato. Okay. Then, sa panahon nga mubiya na si Naomi, kay mubalik na siya, nakadesisyon Nakadesisyon siya nga mubalik sa Bethlehem. No? Ang lugar nga iyang gibiyaan, iyan ang balikan. Kay kabalos siya. Nakabalita siya nga, gipanalanginan ang Bethlehem. Mugani itong lessons nato, itong first morning, sa itong lessons, kining mao nga ito ang subject, nga dili ayaw i-underestimate ang lugar nga imuhang gipuy-an. Bisag mulalin ka pa sa ubang lugar, kay thinking nimo nga ang imong lugar gipuy-an pobre, ang lugar nga imong gipuy-an dili makabuhi nimo, wala ka masayod, ginigabot sa panahon nga panalanginan sa Ginoo kanang lugar. Okay, nasabtan po nato ang Bethlehem di ay ang kahulugan nini will of God. Okay, ang Moab will of man, meaning ang buti pasabot nga ang gusto sa Ginoo nga magpabilin jud ka kanunay nganha sa iyahang kabubuton. Pero usahay ang tao lisod pagsugod o pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, kay thinking niya magsunod ko sa kabubuton sa Ginoo, pitos, problema, daghag mga kakulian, pero diha ta nasayop, ha? Kay ngano man usahay magud kita nga tao, ang atong gigamit kining atong mga mata. Tanaw nato ang usahay mo gani nga ayaw gamita ang imong mga mata, gamita ang imong pagtuo. Mo nga nasipyat gani si Elimelech, no? Iyang gibiyaan ang Bethlehem nga balay man to gayod sa Ginoo, will of God. Didto ang balay tinapay, matud pa according sa meaning sa Bethlehem. And then will of God yun nya tuod man nagitog physical hunger or sumala sa atong nabasa nga adunay famine sa Bethlehem nya tungura. Ding transfer sila sa Moab kay pagtuod dito ang financial breakthrough. Pero abi ninyo ang Moab dito ang gitawag spiritual famine. No? Sa Bethlehem physical, material famine ang ilang experience dito. Pero dito ang spiritual supply. Dito ang tanang butang nga nindot kayo. Pero gibiyaan ka na ni Elimelech because he was just looking after material thing. Wala niya lantawa ang espirituhanong butang. So muna iyang sipyat. Okay, so namatay si Elimelech, namatay si Kilion o si Malon, nagpabili na lang si Naomi. In this verses nga akong gipakita sa inyo ha, mo na ni ang panahon nga ning biya ni si Orpha katong usa sa umagad pod ni Naomi. Unya sa pagbiya niya, gibless ni Naomi. Mato pa Naomi, sila kao anak, pauli ka sa imong pamilya, paglipay, pagminyo og makabaton ka og imong kaugalingong pamilya. Apan si Ruth, wala mo sugot. Wala mo sugot. Mato pa niya, tanawa ha, in verse 15, ato lang sugdan sa pagbasa. Para masabtan nato gyud ang konteksto nining mao nga
pulong sa 16 and 17. Matter pa. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. Mato pa niyo. Tanaw ra gud. Ang imong sister, ang imong kauban, mo pauli na siya ngadto sa iyang kaugalingong katawhan o sa iyang kaugalingong Dios. Na sila tagsa-tagsa. Kaya ang Moab lahi baya o ang Israelita lahi po ang Israel. Okay. So, mato pa ni Naomi kang Ruth. Tanaw ra gud. Si Orpha mo pauli na sa iyahang katawhan o sa iyahang Dios. Go back with her. Balik dito, sabay mo. O, kumbaga ingnan gyud siya ni Naomi, si Ruth. Okay. But in next verse, o sa gingon sa next verse. Okay. In verse 16, but Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Grabe nga word, no? Ayaw ko pugsa sa pagbiya kanimo o sa pagtalikod kanimo. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Ang iyang statement ni Ruth, di na gud pwedeng balibaran. Mato pa niya, ayaw ko pugsa sa pagpabiya o pagtalikod nimo. Asa ka muadto ko. Asa ka mo puyo, dito pud ko mo puyo. Ang imong katawhan, ako mamahimong katawhan. Ang imong Dios, mamahimo na kong Dios. Okay, ingani ba? Para masabtan ninyo. Si Ruth, Moabite woman. Dili siya Israelita. Lahi siya kultura, lahi siya custombre, lahi siya upbringing, lahi siya tinuuhan ba. Si Naomi, of course, kabalutaan na, Hebrew. Ang ilang gituuhan, the same sa gituuhan nato karon. Nga nagtuog kita nga sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nagtuog kita nga Dios gayod dili makita. Ingana ang gituuhan ni Naomi. We believe that God is a spirit. And we believe that God is the supreme creator of all things. Creator sa kalibutan. So moni, pero ang Moab, lahi ang ilang gituuhan. Nagtuo sila sa mga Diyos-Diyos. Nadito daghang kaayo. Nga klase-klaseng Diyos-Diyos. Muna gituuhan gayon sa mga Moabite people. But in this verse, makita nimo dinhi, willing na si Ruth nga ihang talikdan ang iyang kaugalingong kultura. Tanawa? Willing na siya nga talikdan ang iyang kaugalingon nga gituuhan for the sake sa iyang ugangan. Napamahal na sa iya ang iyang ugangan. Of course, mahal niya ang iyang bana. Apa namatay naman. Willing siya nga magsakripisyo. Uba na, nakita magod na to. Kumbaga, I do na to kung nakita niyo ang punto ba. Nakita ni Ruth nga kung biyaan pa niya si Naomi, musamot ang kasakit in tao ni Naomi. Namatyang pagbana, namatyang pag mga bata. Samantala sa iha, bana lang namatay sa iha. O, unya, kumbaga, kunin mo tanong ba? Na yung mga butang, nga mas lalong pagyod. Si Ruth, dako siya pagtanaw sa iyahang ugangan. Kumbaga, love niya pag-ayo. No? Just imagine, mato pa niya, I am willing to sacrifice for the sake of my love for you. Kaya nga na ba? Kumbaga, ang gugmang iskutan na ito, gugmang yun nga tinunay nga gugma ba? Gugma sa usaka umagad nga to siyang ugangan. Kumbaga, wala naman to ng imong anak, but tuguti ko nga mahalon ko ikaw, isip nga mamahimo na kong inahan. Isip mamahimo na kong kabahin sa kong pagkatao. I am willing to sacrifice. I am willing to leave my country. I am willing to forget my cultures, my customs, even my religion, just to follow you. Mo nagiingon ni Ruth. Mo gani matod pa niya, your people will be my people and your God, my God. Praise God. Ining kinabuhi Praise the Lord sa kinabuhi ni Ruth. Nga doon na day mga tao nga willing siya nga iyang kalimtan ang iyahang tibuok kumbaga pagkasiya para lamang gyud sundon no ang tinuod gyud nga kanang gitawag nga gugma
Gugma nga gipakita nato gitawag ni sa agape. Dios nun nga gugma. Okay, tanawa in verse 17. Usa ni kanindot kaiba. No, I hope makuha ninyo ang mensahe karon buntaga sa ato makaigsunan ka. Ay mo kalimot sa pag-share niini nga ato ang video. Okay. Where you die, asa ka na. Asa ka mamatay, didto pod ko mamatay. And there I will be buried, didto pod ko ilubong. May the Lord deal with me. Pamatiin yun eh. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if anything but death separates you and me. Sa pinulungan pa nato, hampakon ko sa Ginoo kung bulagan ta ka. Hampakon ko sa Ginoo kung biyahan ta ka. Ha? Walay makabulag ka nato, walay si bisan kinsang makabulag ka nato, gawas lang sa kamatayon. Okay. Ngayon ka, pastor, ninuta ng gugmaha, no? Actually, kining ang gugmaha, it is gitawag divine love. It is not eros or phileo. A divine love. Kanang gitawag og langit nun, balaanon nga gugma. Pure nga gugma, nga gipakita ni Ruth sa iyahang ugangan. Okay. Adunay lessons karon nga ato masabtan ba? Gibutang nako ang upat ka lessons karon buntaga. Nga please, inyo ning kopyahon. Pwede ninyo magamit ni siya pag namoy devotional, sharing, or namo cell group, labi na sa itong mga leaders sa simbahan, you can use this. Okay, lesson number 1. Adunay panalangin kung dili ka mo talikod sa imong ginikanan, gibutangan ako slash, and then spiritual leader, or even your pastors and pastoras. Okay. May ka pastor, nga nung gibutang mag-slash na imo. Because there are two things that we need to learn in this particular story. Tungod kay busugot mo sa dili daghay mga bata karon nga ilang biyaan, ilang ginikanan. Kay ngano man masundo nila ang ilang kaugalingong pagbati. Punto, ingani. Si Orfa giingnan siya ni Naomi, lakaw na, maglipay ka, pwede ka makapangita pagbana o pwede pa ka manganak. Nya balik sa imuhang katawhan. Nakasabot si Orfa. Ning balik siya. Gibiyaan niya si Naomi. Of course, usa pa may mahimo tod niya. Pero ang punto diha ba ingani? Pero kung tinuod pa, nganong nabuhat ni Ruth ang dili sama sa gihimo ni Orfa. Kay ngano man, si Orfa, taphaw lang ang iyahang paghigugma kang Naomi. Meaning, gigugma ta ka, ugangan, tungkol kay naa kay anak, pero kay namatay mong anak, tapos na ang atong istorya. Adunay uban ingana nga mga bata, even mga umagad, nga they don't love their in-laws or children that they don't love their parents. Nga willing nila, tanaw ha, willing sila nga ilang sakripisyo ang ginikan. No. Continue to love your parents no matter what. Continue to support your parents bisag kung sa mahitabo. Continue to love them bisag kung sa mahitabo. Matigulang man sila. Continue to support them. Why? Kay naay panalangin. Tanawon niya ha, makita ninyo ang mga butang nga atong maukban karon buntaga. Tinuod ni siya. Lesson number 1, adunay panalangin kung dili ka mo talikod sa imong ginikan. That's a physical. Kung moadto ta sa espirituhanon alang sa mga membro sa mga kasimbahanan karon. Kung ang inyong pagbati sa inyong church o sa lamang ka organisasyon o sa lamang ka grupo, dali lang mumubiya. Kamayng problema sa simbahan, ditso niyong talikdan ang inyong pastor. Biyaan largo ninyo ang inyong pastor. But if ang pagbati nimo sa church is a family, gitawag spiritual family, walay anak nga espirituhanon nga motalikod silang espirituhanon nga ginikanan. Kung imong lantawon pagayo, daghay mga tao karon nga kaya nilang isakripisyo, tanawa ha, ang ilang mga simbahan, talikdan, biyaan, kaya nga naman, lahi ang ilang pagbati. But this morning, gusto na ko mga iitsang anak ninyo, nga adunay panalangin kung dili ka mo talikod sa imong simbahan. Adunay panalangin kung dili ka mo talikod sa imong pastors o sa imong leaders. Adunay panalangin kung dili ka mo talikod sa imong mga espiritual nga mga tao nga nagatiman kanimo, naghatag kanimo sa pinasahing nga mensahe matag adlaw,
naghatag kanimo sa kanang gitawag spiritual nga mensahe every minute. Naghatag kanimo og instruction aron mamahimo kang buutan nga tao. How many years nag-uban si Ruth o si Naomi? Sa wala pa mamatay ang iyang bana, 10 years nakaingon diha, di ba? Dugang pa. Ug matod pa sa balang kasulatan, wala gayon sila magbulag hangtod nga gikuha sa Ginoo si Naomi. Hallelujah. So adunay panalangin kung dili ka mobiya. Adunay panalangin kung pabilin kang mahigugma sa imuhang ginikanan o sa imuhang simbahan o sa imuhang spiritual leaders. Number 2, dili lang gyud ta mawad-an og paglaom bisan pa og murag wala nay klaro ang panahon. Timan ninyo ni. Tanawa o sa nahitabo. Nakabalo ba si Ruth o sa iyang dangatan kung mag-uban-uban sa Naomi? Wala siya masayod. Wala siya masayod. But he continue to follow his mother-in-law. Usa lang kabutang nga nakita nako ba karumuntaga, gugma. Wala na'y klarong kinabuhi. Just imagine mo, ubang ka na ng tigulang na, unya ang pulong kanunay puro mga pagmahay. Di ba mato pa niya, don't call me Naomi, just call me Mara. Kay mato pa niya, gihampak ko sa Ginoo, gitunglo ko sa Ginoo. Wala na'y kalipay ang akong masinatian, pait na ang akong kanunay nga matagamtaman. Mukuban ka niya na, pero igsuon, murag walay paglaom. Pero dili lang gyud ta mawad-an sa paglaom bisan pa og murag wala nay klaro ang panahon. Ayaw ka wadi paglaom. For example, sa tong panahon karon, nata sa pandemya. No, usahay mo atras-atras ang decisions do gobyerno, mag-GCQ, mag-modified, no? Unya makita nato karon nga wala gyud mawala ang virus still naarang gyapon. Usay makaana ta, pastila no, usa kay mahitabo nato. Pero ayaw ka wadi paglaom. Dili gyud ka mawadan og paglaom bisan pa og murag wala nay klaro ang panahon. Continue to trust in the Lord. Wala man gud ta masayod gigala igsuon. Wala ta masayod unsay atong dangaton tomorrow. But one thing that I would like to give you this morning, si Lord kanunay makanunayon nga naghatag nato og perpektong paglaom. Dili man nato makita sa atong physical nga mga mata, dili man nato makita kung unsay kumbaga sa atong kaugalingon, kumbaga sa atong panahon garon, but I tell you, God is always looking at us and He is always providing our needs every day. Nakita man na ninyo, di ba? Pamahaw, panito, panihapon, gi-provide ni Lord, napay snacks, matingala ka, na napay musunod, medyo kulbaan ka, pero kabahin na sa kitawag challenge nga atong atubangon karon. Hallelujah. Praise the Lord. Ikatulo nga lesson karong muntaga. Sugot lang gyud kung unsay itudlo kanimo. Na ako'y punto ba nga akong ipakita sa inyo karon. Ayaw supak kung unsay itudlo kanimo sa imuhang ginikanan. O ayaw supak kung unsay itudlo kanimo. No, I am not wala akong magtudlo karon og mga negative nga mga tudlo. For example, si papa nimo motudlo og ana, nak dito palit og tuba. Ay di na mao. Ang punto nato karon ba, if ever aduna say mga admonition sa imuha nga kanabang about life, about unsaon nga mamahimong mabuotang tao, just follow and accept that teaching. Naay ko sa kabutang scenario in this particular story. Okay, please ibutang na nato ang verse 19 and 20. Yung verse. Okay, hallelujah. Praise the Lord. Verse 19 and verse 20. Pakibutan na palihog. So the two women went on until they came to Bethlehem. So nanglakaw sila, sabay na sila. Wala na gyud mapugi ni Naomi ha. Ning sabay gyud si Ruth sa yaha. Kung sa iyang word, iyaging gituman. So wala niya mapungi ning sabay sila. So when they arrived in Bethlehem, the whole town was stirred because of them, and the women exclaimed, "Can this be Naomi?" Wala sila makaila. Kaya ang Naomi nga nagikan, batanon pa, himsog pa, malipayon, pagbalik, lahi na nga Naomi.
So mato pa nila, can this be, Naomi? Verse 20. Pakibutan na palihog. Verse 20. Don't call me Naomi. Ito na po ha. She told them, called me Mara because the Almighty has made my life very bitter. According to her, don't call me Naomi, just call me Mara, because she thinks that the Almighty has made her life bitter. Ang iyang thinking ba nga ang kinabuhi niya, ang Dios ang naghimo kaniyang maka sinati og kapaitan. According to her, no mato pa sa verse 20. Verse 21, pakibutan na palihog. Okay. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. Muna yung thinking, pagtuo gina, of course siguro, mamayang gituuhan. Pero wala pa lang niya masabti dinhi ang pinakakabubutos Ginoo. Iya pang ginamnam ang kasakitan. Di ba, sayang nga ta? Pag natin problema, usahay ato nang munay atong i-meditate. That's part of being human. Verse 22. Mato pa sa 22. So Naomi returned from Moab accompanied by Ruth the Moabites, her daughter-in-law, arriving in Bethlehem as the barley harvest was beginning. So pag-abot nila dito, sinugdanan sa harvest sa barley. Okay, next verse, 23. Subay-subayon taniron ha. Chapter 2, verse 1. Now Naomi had a relative on her husband's side from the clan of Elimelech, a man standing whose name was Boaz. So sa chapter 2, naay ning buto nga pangalang Boaz. Makita nato din ba ang naginahinay na og kaabli ang pultahan sa gitawag will ni Lord para sa life ni Naomi. Okay. Verse 2. And Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the field and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor. Manghagdaw siya ba? Mato pa ni Ruth, nay, kanang tuguti ragug ko nga manghagdaw ko, kay may na lang natay makaon pod, natay masima-sima. So Naomi said to her, go ahead, my daughter. Lakaw na, lakaw. Versikulo 3, sa gingon diha. So she went out and began to glean in a field behind the harvesters. As it turned out, she found herself working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech. Sa iyang pagpanghagdaw, wala sa masayo di, nakaabot na siya sa lugar sa uma ni Boaz, nga parintira po ni Elimelech nga iyang ugangan. Okay, so inganing istorya ha. Makita nimo din ba ang Ginoo gyud nag-design. Ang Ginoo naghimo mapamaagi. Pero katong gingon ako sa lesson number 3, sugot lang gyud ka kung unsa itudlo nimo. Unya matud pa sa lesson number 1, adunay panalangin kung dili ka motalikod sa imong ugangan. Murag walay klaro, matud pa sa verse sa lesson number 2, murag nawada na kag paglao, murag wala na klarong panahon. But don't you know, dili gyud ka kasabot sa plan ni Lord. Mo ni kanindot. Kaya kung nakasabot ka sa plan ni Lord, dili na challenging. Dili na kanagitawag ba nga makahinam. Pero this morning, pag naakay kalisdanan nga tagamtaman, just bear in mind nga ang Ginoo pwede siya mag-design sa iyang plano nga naha sa kinabuhi nimo in that particular challenge. Okay. Next verse. O sa gingon sa verse. Okay. Verse 4. Just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters. Tingabot si Boaz, iyang gi-greet, iyang gi-timbaya ang iyang mga harvester. The Lord be with you, matod pa niya. Siguro nag-anana pa siyang kamot. The Lord bless you, they call back. Okay. Ning balos po na yung mga harvesters, panalanginan po ka, sir, amo, sa Ginoo. Versikulo 5, sa gingon niya. Verse number 5. Boaz asked the foreman of his harvesters. Nasa'y nakita ba? Whose young man, woman is that? Kisa nang batadong babae nga naa diha? Kisa na siya? No? Napansin niya ba? Okay, size. Versikulo 6. The foreman replied, she is the Moabites who came back from Moab with Naomi. Kumbaga, ay kanang bayhana? Ay Moabite, taga Moab na, nganing uban na kang Naomi. Versikulo 7.
She said, matud pa niya, please let me glean and gather among the sheaves behind the harvesters. She went into the field and was worked steadily from morning till now, except for a short rest in a shelter. Matud pa, naghangyo maguna siya, sir, nga pwede ba na manghagdaw siya dinhi? O gikan pag ani hangtod karon nagsige ta na siya trabaho diha. Na kumbaga mo na sulti sa iyahang foreman, gisultian ni si Boaz. Verse 8. So Boaz said to Ruth, gitawag niya ba? My daughter, ali ragod pamati sa kuha. Don't go and glean in another field and don't go away from her. Mato pa. Ayaw nag-adto sa laing uma. Diri na lang ka. Stay here with my servants girls. Mato pa niya. Grabe no? Mato pa ni Boaz. Pabilin din kauban sa akong mga sulugoon ng mga babae. Diri na ka ha? Diri na ka. Okay. So, ganahan ka. Kung makakunin mong tanawon ba, makita ni mo din basta masinugtanon lang ka, gianam-anam ka o paduol sa imuhang panalangin. Tanawa? Pero ganig, babae ka, sama kang orphang, mo talikod ka, wala. Tanawa si Ruth, ha? Okay. Excited ba mo karamuntaga? Padayon na to sa pagbasa. Versikulo 9. Tanawa. Watch the field where the men are harvesting. Matod pa. Tanawa ha ka ng mga tao nga nagapang-harvest and follow along after the girls. Naghimo pa si Boaz og instruction sa iya ha. Grabe ang favor ba? No? Grabe ang favor. Matod pa, tanawa ra gud. Tanawa ra gud na mga lalaki nga nag-harvest. Unya sunda lang pud kining mga babae. Sunod sa ilaha. Matod pa, I have told the men not to touch you. Ay kabalaka, giingnan na nako ng mga lalaki nga di ka disturbohon. And whenever you are thirsty, matod pa, go and get a drink from the water jars the men have filled. Kung uhawon ka, sa ilaha magod ang tubig, bililhon kayo na. So matod pa ni Boaz, kang Ruth, pag uhawon ka, day, inom lang ka diha, kanang sudanan sa tubig, nga puno na yun, ilan ang imnon nun, pwede po ka mo inom diha. Grabing pabor ba? Grabing pabor. So, nga nga part, pakita ni mo diya mga naanay ginagmayng blessing tungod kay ning uban si Ruth kang Naomi. Tanawan niyo ha? Okay. Next verse. Okay, sunod nga versikulo. At this, she bowed down with her face to the ground. She exclaimed, why have I found such favor in your eyes that you notice me, a foreigner? Mato pa ni Ruth, nga naman nga gitagaan ko nimong pabor sa imong mga mata. Nakabalo baya ka na ko nga ako lang yaw lamang. Mo na isulti ni Ruth, grabe ang iyang bow down, ang iyang humbleness, iyang pagpaubos ba. No kay sila God, lahi man sila ha. Kumbaga, paglahi ka nga rasa sa imuhang dugo, medyo alof ang ubang tao. But in this time, gitagaag pabor ni Boaz si Ruth. Ha? Okay. Verse 11. Nindot kaayo niya siya. So Boaz replied, I've been told all about you have done for your mother-in-law. Tanawa? Gisultian mangguko nga giatiman nimo ang imong ugangan since the death of your husband. How you left your father and mother and your homeland and came to live with the people who did not know you before. Mato pa ni Boaz. Nakadungog mangguko nga namatay na imong bana apan wala nimo biyaya ang imong ugangan. Unya imong gitalikdan gani imong kaugalingong katawhan, imong kaugalingon nga nasod. Unya ning anhi ka dinhi sa lugar nga wala gani ka makahibalo ug wala gani ka mailihi. So makita nimo diba nga grabe ang imong sakripisyo dai, mo kinahanglan ka nga regaluhan. Amo na punto ba? So nanay mga favor, nanay mga giupen. Kung imong tanawon, naalagi blessing ha? Naay blessing kung kanabang naagi kay buhaton. Na kanang dili ka ingon nga kano dali ka mo surrender. Magbuhat na kag matarong aduna gyoy dili man diha. Dili man largo nga ikaw tagaan lagos panalangin. Ginatan-aw sa Dios ang imuhang kasing-kasing. Okay, sama kang Ruth. Okay, padayon ta pagbasa. I hope may excited mo samtang gabasa ta karon Verse 12. May the Lord repay you, mato pa ni Boaz.
unta ang Ginoo mubalos kanimo for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Matod pa. Panalanginan unta ka sa Ginoo, ang Dios sa Israel, nga karon dinhi ka nagpailalom. Tanawa? Kumbaga, nagbungat na si Boaz og mga nagdeclare na sa Boaz og blessing alang kang Ruth. Nagasulti na siya mga panalangin alang kang Ruth. No, si Boaz. Verse 13. Hallelujah. May I continue to find favor in your eyes, my Lord, she said. Matter pa. Ha? You have given me comfort. Ning tubag po si Ruth. Unta, padayon, ako makakaplag og pabor sa imong mga mata. Sir, you have given me comfort and have spoken kindly to your servant, though I do not have the standing one of your servant's girls. Bisan dili ko nimo sulugoon, pero imo kong gitagaag pabor. Mo po ni istorya po yung tao ni Ruth. Okay. Verse 14. Kasala na ko mga lion karon muntaga ba? Para masabtan nato ang mga butang nga gusto ipakita sa Ginoo kanato. At mealtime, Boaz said to her, "Come over her, have some bread, and dip it in the wine vinegar." When she sat down with the harvesters, he offered her some roasted grain. She ate all she wanted and had some left over. Tanawa ha, ning anaman ang nagkadako, kadaghan ang pabor nga gihatag ni Boaz kaniya. Grabe ang gihimo, no? Kumbaga, gipakita na gyud nga ano ni panalangin. Dili sayop ang gihimo ni Ruth nga pag-uban sa iyang ugangan. Dili sayop ang kumbaga, ang pag-atiman ni Ruth sa iyang ugangan. Giabli na sa Ginoo ang mga pinasahing pabor alang kaniya. Tanawan ninyo, verse 15. As she got up to glean, Boaz gave orders to his men, even if she gathers among the sheaves, don't embarrass her. Grabe, nga pabor. Bato pa niya, kung manguha siya sa inyong hinarvest, ayaw ninyo sa badlonga. Kung manguha, mato pa, oy, aliragon mo mga kaigsuunan. Kung kining bayhana, manguha gani sa inyong mga hinarvest, ayaw siya badlonga, tuguti siya. Grabing favor, pabor na, parting nindota. Okay, 16. Verse 16. Rather, mato pa, hinuon, pull out some stock to her from the bundles and leave them for her to pick up, and don't rebuke her. Hinuon, mato pa, tagain ninyo siya. Kanang inyong hinarvest, katag-kataga para iyang pamuniton o iyang kuhaon. O ayaw gid ninyo siya badlunga. I hope nga karumuntaga ba, na natin makuha ng ginagmay-gagmay ba nga mga revelation. Pag masinugtanon ka lang yun, dili man biglaon ka sa Ginoo nga panalanginan, adunay hinay-hinay nga abli nga pultahan alang kanimo. Pinasahina. Ha? Pinasahina. Mo gani ka nang mingon ka, di tagyog kabiyaan. Kana siya nanay panalangin, kana ganing, grabe ka faithful. Hallelujah. Grabe ka matinud-anon. Kabisan to, just imagine kung imong tanawon tong senaryo nga, buhian na sa ni Naomi. Pero si Ruth wala, mato pa, don't urge me to leave you. Mato pa, ayaw ko pugsa nga mubiya nimo. Katong pulong pa lang niya daan, naada na ito'y blessing. And here comes the blessings nga iyang hinay-hinay nga nakuha. Dili sa yun, natong panahon na. Kanang manguha ka diha og inani, patay ka kung manguha ka lang diha nga di ka manangid. But si Ruth, gitagaan siya pabor. Just imagine mo ito panabuwas, mga igsoon, kanang bayhana ayon yung badlong, butangi panoon ninyo, kada inyong hinarvest, katag-katagan ninyo para iyang pamuniton, para iyang madala ngadto sa iyang ugangan. Okay, next verse. Hallelujah. 17. So Ruth gleaned in the field until evening. Then she threshed the barley she had gathered. Yang gigaling, sa tawagan ni, yang gigaling. And it amounted to about an epa. Ang epa, usa ni ka sukdanan nila kaniyadto. Nakadalag yun siya, ubay-ubay, daghan, nga barley, pagpauli, 18, verse 18. Okay. So she carried back to town, and her mother-in-law saw how much she had gathered.
Ruth also brought out and gave her what she had left over after she had eaten enough. Pagabot ni Ruth, nasa dala nga harvest, napal si sobra sa pagkaon nga iyang nakaon. Gidan-an niya, grabe ka palangga, yun, no? Ni Ruth ang iyang ugangan. No? Grabe ang iyang igsoon ba karon mundaga? Ayop nga kini nga mensahe ba makatandog sa imo ha. Nga nay pinasahi nga impact sa imong life unsa ka importante ang pagigugma, pagrespeto sa ginikanan or even sa imong leaders o pastors kung simbahan man adunay pinasahing panalangin nga ablihan sa Ginoo nimo. Verse 19. Her mother-in-law asked her, "Where did you glean today?" Matupa, "Where did you work? Asa man ka nanghagdaw ron? Asa man ka nanguha? Blessed be the man who took notice of you." The Ruth told her mother-in-law about the one at whose place she had been working. "The name of the man I work with today is Boaz," she said. Pato pa ni Naomi, asa man ka in taon gang nanghagdaw, asa ka nanguha? Panlanginan sa Ginoo ng tawhan, naghatag pabor nimo. Mato pa ni Ruth, ang pangalan atunay kay si Boaz, katong tagiya. Boaz. Okay, next verse, no? I hope excited mo, no? Karon buntaga. "The Lord blessed him," Naomi said to her mother-in-law. "He has not stopped showing his kindness to the living and the dead." She added, "The man is our close relative. He is one of our kinsman redeemers." Matod pa, ang amo ng parinti, og mo na siya ang manunubo sa amo ang kaparintihan, meaning siya dato ba? Siya kwartahan. Siya ang, kumbaga, usa sa inila sa ilang lugar. Kana si Boaz, muna isulti ni Naomi kang Ruth. Then Ruth the Moabite said, "He even said to me, 'Stay with my workers until they finish harvesting all my grain.'" Gisulti ni Ruth kang Naomi ang tanan nga iyang na-experience atong adlaw. Okay, 22. Naomi said to Ruth, her daughter-in-law, "It will be good for you, my daughter, to go with these girls, because if someone else feel you might be harmed." Matod pa. Abi niyo maayo gyud kay na nguban niya gyud mga sakitan sila. Pero grabe ang pabor sa Ginoo o pabor ni Boaz gihatag niya kanimo, akong anak. Okay. 23. So Ruth stayed close to the servants girls of Boaz to glean until the barley and wheat harvest were finished, and she lived with her mother-in-law. So adlaw-adlaw mo to si Ruth, niya sabay-sabay siya sa mga babae, o niya mangharvest sila, manguha sila dito, hangtod nga nahuman gayod ang season sa harvest sa barley. Okay. So nagpuyo si Ruth diya gayod sa balay sa iyang ugangan nga mo si Naomi. 24. Ito na. At chapter 3 verse 1. One day Naomi, her mother-in-law, said to her, muna niya, bantay, muning ato ang lesson number 3. Sugot lang yun kung unsay itudlo nimo. Dili na makadaot nimo. In this particular story ha, mo nga, pag nagahi mga pulong istorya sa imong pastor, sometimes sakit na, dawata na, kay dili man na makadaot nimo. Pag naistorya tugon sa imong ginikanan nimo sa imong hanga, nak ayo sa gintang pag-uyab-uyab, tumana na, makaayo na nimo. Magbinuutan mo, makaayo na nimo. Tanawa na itabo. Si Naomi na asay gi-suggest, okay, istorya, chapter 3, pakibutan na palihog ta. One day Naomi, her mother-in-law, said to her, "My daughter, should I not try to find home for you, where you will be well provided for?" Matod pa, nak, alira ko, nak, okay ra ba nga tagaan ta ka kanang mangita tagbalay o kapuy-an nimo nga kana bang maharuhay ka? Muna isulti ni Naomi. Mga panambago niya sa iyang umagad. Mahal niya ang iyang umagad. And of course, Ruth loves her mother-in-law. But nindot ang ilang relasyon. Verse 2. Matod pa. "Is not Boaz with those servant girls who have been a kinsman of ours? Tonight he will be winnowing barley on the threshing floor." Nasa mga plan of action. Verse 3. Mato pa magtigom-tigom man sila karong gabi una. Mato pa, nak ingani, maligo ka, magpahumot ka. And put on your best clothes. Mag-ilis ka. Tanawa? Then go down to the threshing floor. Ato ka dito sa iyahang galingan. No? Ato ka dito. But don't let him know you are there until he has finished eating and drinking. Pero ayaw pagstorya dito,
Ayaw panangin dito. At lang ka dito. Hangtod mahuman silang kaon o mahuman silang inom. Muna'y panambago ni Naomi. Okay. Verse 4. When he lies down, kung matulog na siya, note the place where he is lying. Grabe ba? Tanawa? Mato pa ni Naomi. Nak, bantay ka. Pag mahubog na siya, makainom na siya, humanag inom, kaon na siya. Pag matulog siya, tanawa asa lapita siya natulog. Then go down and uncover his feet and lie down. He will tell you what to do. Mato pa niya. Dito ka matulog sa iyang tiilan. Niya, buksi ang iyang tiil. At, mo nagingon ha? Ayop nga dili malain ang inyong thinking about ani. Ang punto lang nato din hiba, follow the instruction of your parents. Follow the instruction of your leaders. It is not for him or for her, but all of those are for you. Okay, verse 5. I will do whatever you say, Ruth answered. Tanawa, kanindot po, nabay mga tao simbahan mo, yes, pastor, buhaton ako. Yes, ma. Yes, tay, buhaton ako na. Okay, nindot kayo. Grabe ka, masinugtanon kining maong Ruth. Mato pa na, yes, I will do whatever you say. Verse 6. So she went down to the threshing floor and did everything her mother-in-law and told her to do. So ayang gihimo ang unsay gistorya ni Naomi sa iyaha, tanan iyang gihimo. Verse 7. Atong dalion. Verse 7. When Boaz had finished eating and drinking and was in good spirit, he went down to lie down at the far end of the green pile. Ruth approached quietly and covered his feet and lay down. Okay? Ning abot hinahinay si Ruth dito, ug iyahang giablihan ang tiil ni Boaz. So in the middle of the night, something startled the man. Nakugang siya ma. And he turned and discovered a woman lying at his feet. Tarawa, nakugang pag-ayo si Boaz, kaya ano man, nakita niya nga na'y babae nga natulog siyang tilan. Walay nahitabo ng dautan ha. Natulog lang dito si Ruth sa tilan. Mato palargo ni Boaz, who are you? He asked. Mato, kisa man ka? Mato pa ni Ruth, I am your servant. Ruth, she said, spread the corner of your garments over me, since you are a kinsman redeemer. Hallelujah. Mato pa, tabuni ragug ko. Tungkol kay ikaw man kinsman redeemer. Verse 10. O sa verse 10. The Lord bless you, my daughter. He replied, this kindness is greater than which you showed earlier. You have not run after the younger men with the rich or poor. Mato pa niya. 11. And now, my daughter, don't be afraid. I will do for you all you asked. And all my fellow townsmen know that you are a woman of noble character. Verse 12. Although it is true that I am near of kin, there is a kinsman redeemer nearer than I. 13. Ito ng sirita niya pagbasa. Stay here for the night, and in the morning, if he wants to redeem good, let him redeem. But if he is not willing, as surely as the Lord lives, I will do it. Lie here until morning. Mato pa, kung naay mo, tubos ni mo, maayo, apan kung wala, ako'y mo tubos ni mo. Sa ilahan magod, lahi ang sama nini nga mga relasyon. Usakin ni kabulawan ng relasyon para sila. To make the story short, no, para mas masabta na ito karumuntaga, naminyo giasawa ni Boaz si Ruth. Hallelujah. Kung imong lantawon, nahimong dato. Nagmalipayon si Ruth. What if kung wala siya muuban kang Naomi? What if kung dili siya mutuman sa iyang ugangan? Magbuot-buot siya. Dili siya mamati sa instruction. Wala. Naay blessing, igsoon, kung mutuman gyud ka sa instruction. This is a good, kumbaga, message this morning. Wala ko magsulti niyo, ato dito kamanga si Kuan. Wala. No, dili na mo. Wala man po mahitabo ang kamang-kamang diha. Di ba? Ang gihimo lamang, namati siya. Unsay instruction sa iyang mother-in-law. Matulog lang kastilan. Wala may nahitabo. Ang punto ba karubuntaga sa pamukos kabuntagon? Just follow orders. There is a blessing if you are a good follower. Number 4,
Ito na po, sa luyo sa kasakit, adunay pinasahi nga panalangin. Ha? Gikan nga namatyan siya bana, ning uban sa siyang umagad, nga way klaro gani ang kinabuhi, pero giubanan niya kay mahal niya. Sinome po, grabe ang kasakit. Apan luyo ning tanan, adunay panalangin. Nahimo si Ruth, nga usa sa pinakadato nga babae sa ilang lugar, kinabana niyang pinakadato sa ilang lugar. Ang babae nga nahimong nga puno sa kasakit, ang babae nga naghago ng hagdaw, mato pa hagdawira, ng hagdaw lang, nahimong tag-iya sa dako kayong plantation, sa dako kayong kayutaan, o nahimong inila. Usa lamang kabutang, ayang gihimo. Gihigugma lang niya ang iyang ugangan. Giubanan lang niya ang ugangan. Grabe ang respeto niya. Katong word niya nga, till death do us part. Dili ko ikaw biyaan. Ang imong Dios, mamahimong akong Dios. Imong katawhan, mamahimong akong katawhan. Igsoon, simple na kayo ng word. But aduna ka na'y pinasahi, nga nag-ung-ung, nagtangag ka na ang panalangin. Pag-imo lamang masabdan, karumpuntaga. Pero sa tanan nga mga masinupakon, just imagine, Orpha. Remember Orpha? Wala na. Sa pagbiya niya, wala na masayri. Unsay inahitabo niya. Wala. Apan si Ruth, nindot ka inahitabo siyang kinabuhi. Kaya man, ningkuyog siya, ug masinugtanon siya, ug buutan gayod siya nga, ugangan, o umagad sa iyahang ugangan. Hallelujah. And I hope this morning, nakalearn ta. Kadili gyud ta mobiya. Muana ka, magkinaon sa man, dili gyud ako mobiya kanimo. Of course, kay Lord. And then, sa imong ginikanan, na blessings if you will not leave them. Sa imong church, sa imong pastor, sa imong leaders, kundi ka lang mo talikod, taliwala sa mga kasakitan. Kanagingon ba nga, sa panahon sa kalipay, uban ta. Sa panahon sa kasakit, mag-uban ta. Bisag kung sa mitabo. Di kay daghay uban, sa kalipay, uban ta. Pagkasakit, bulag-bulag ta. Dili na mao. Adunay blessings kung makig-uban ka, bisan sa kasakit o sa kalipay. Unta mahitabo po ning kumbaga ngana sa relasyon sa mag-asawa. Nga sa kalipay, uban mo. Handol sa sakit, manag-uban mo. If you are faithful, ito po. If you are faithful, God will bless you. Matinumanon ka sa Ginoo, panalanginan ka niya. Matinumanon ka, faithful ka sa imong relationship, sa imong ginikanan, God will bless you. If you are faithful sa imong church, God will bless you. Susi na igsoon sa daghang panalangin. Di ba ninot kayo? Ginahinay. Gipaduol si Ruth sa iyahang blessing. Mga hagdaw lang siya. Apan kadugay nahimo na siyang tagiya sa kadako kayong asyenda. Heaven's in my heart. This world. Igsoon karon mo I would like to pray for you. Maybe some of you, grabe itom na kayo ang imong makita, muragwa na kay paglaom. But I hope kini nga mensahe maghimog pinasay nga touch sa imong heart this morning. Father, in the name of Jesus, thank you, Lord. Tugot ti Ginoo nga kini nga mensahe, mamahimong pinasahi nga mensahe sa among kinabuhi. Nga mahisama kami kang Ruth, nga dili mi mo surrender bisan pag murag pait na ang dagan sa kinabuhi. Apan dili na mo tan-awon ang kapaitan, ang tanaw namo ang nagpaluyo niining kapaitan nga mo ang tamis nga kinabuhi. Father, bless your people. Tugot ti Ginoo nga mamahimo kaming sama kang Ruth nga masinugtanon, mo follow sa order, dili kami musupak, kay nasayod mi nga ang tanan pahimangno kanamo para sa among kaayuhan. Panalangin ni Ginoo bisan pa ang tanan ang makasimbahanan, mga pastors, leaders from different churches. Continue to bless them, O Lord. Continue to bless even Ginoo sa amo ang matagos sa mga lugar. Ang among nasod Pilipinas, panalangini, uban ni kami bisan pa ning among sitwasyon karon. We entrust everything unto you, Lord. Dili na mo kayang tambalan ang sitwasyon karon.
apan ikaw makahimo sa pag-utro o sa pagtambal pag-ayo sa among nasod. Panalangin ni among presidente, Tatay Digong, uban ni sa kanunay, sa tanang desisyon. Lord, I pray it will be guided by the power, by the wisdom of the Holy Spirit. I-bless Ginoo bisan pa ang tanan nga mga onliners, tanan Ginoo nga mga onliners, OFW, continue to bless them. Right now, Lord, I pray even Ginoo sa mga lugar karon Ginoo nga grabe o Dios ang number of cases of coronavirus nga nag-increase. I pray and declare puro